Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Boss Al Francis Chua, walang kakampiyan sa paparating na Christmas Klasiko. Barangay Ginebra, possible na kumuha ng bagong big man na makakatulong sa kanilang kuponan. As of now nga mga chong, ay wala pang kasiguraduhan kung kailan makakabalik si Japet Aguilar para sa Barangay Ginebra. At ayon nga sa mga nakalap nating information, patungkol sa injury nitong si Japet ay grade 2 or grade 3 groin pull injury ang kanyang natamo. At aabutin nga yan ng 3 to 6 weeks para makarecover at ang worst case scenario ay umabot ng 2 buwan bago ito makabalik sa paglalaro. At hindi nga afford ng Barangay Ginebra na maghintay ng 2 buwan para makarecover si Japet. Kaya naman, kung mangyayari nga yan mga chong, ay possible nga raw na kumuha ang Barangay Ginebra ng big man na po pwedeng makatulong sa kanilang kuponan. Ayon nga sa ating mga trusted source, ay ine-evaluate pa ngayon ni Coach Tim Cone yung kanyang mga natitirang big man, gaya nitong sila Troy Rosario at Ben Adamos. Tinitingnan pa nga ni Coach Tim kung kakayanin ng mga big man na yan na sumabay sa mga naglalakihang imports. Meron ngang Aljon Mariano si Coach Tim pero undersized nga ito para sa kanyang position. Kaya naman talagang kinoconsider ng Ginebra management na kumuha ng additional reinforcement big man na susolusyon sa kanilang problema. As of now nga mga chong, ay mahaba pa ang elimination round. Kaya naman, may panahon pa ang Barangay Ginebra na kumuha ng big man at itrain para sa kanilang triangle offense. Pero ang tanong, paano makakakuha ng bagong big man ang Barangay Ginebra? Meron nga silang 3 option. Unang-una nga dyan ay makipag-trade sa ibang kuponan. Sakali nga na may makrusonadahang big man si Coach Tim, ay pwede nga silang makipag-trade. Pangalawa sa option ng Barangay Ginebra ay kumuha sa free agent list. Maraming ang mga big man ngayon ang nasa free agent, gaya na lang nitong sila James Sena, Eric Camson at itong si Yusef Taha. Sa mga nabanggit ko na big man na yan, ay pwedeng itong si Yusef Taha ang kuwanin ni Coach Tim Cone. 6'8" big man, may height at kayang makipagbalyahan sa loob ng painted area. Pwede din itong gamitin ni Coach Tim bilang pagdepensa sa mga naglalakihang imports. Ang maganda sa free agency ay hindi nga nila kinakailangang magbitaw ng players dahil kontrata lang yung kanilang kinakailangan. Once na magkasundo ay pwede na nilang mapakinabangan. Pangatlo sa option ng Barangay Ginebra para masolusyonan yung kanilang problema sa loob ng painted area ay kuhanin nila ulit si Jody Vance. Last conference nga mga chong ay nagulat ang lahat nung i-activate ng Barangay Ginebra itong si Jody Vance. At sa naging short stint nito sa Barangay Ginebra ay malaki yung kanyang nai-contribute para sa Barangay Ginebra. Hindi dahil sa puntos, kundi ang kanyang presence sa loob ng painted area. At the same time, mas gumanda yung flow ng kanilang triangle offense dahil kay JDV. Dahil kabisado pa rin ito yung triangle offense dahil napakatagal nga nilang nagsama ni Coach Tim Cone. Pero as of now, ay wala pa nga tayong balita dito kay JDV. Possible na nagbalik na nga ito ng US. Pero kung sakali nga na nasa Pinas pa rin si Devance, ay pwede ulit itong i-activate ni Coach Tim Cone. Sa ngayon, yan yung mga possible na gagawin ng Barangay Ginebra para solusyonan yung kanilang kakulangan sa frontcourt position. Pero tingnan na lang natin, malay nyo naman, mayroong plano si Coach Tim Cone. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Boss Al Francis Chua, walang kakampiyan sa paparating na Christmas Klasiko. Sa darating nga na Pasko ay ang magiging bakbakan ng Barangay Ginebra at Magnolia Hotshots
panigurado jam-pack ang magiging loob ng game venue dahil sa mga fans ng Magnolia Hotshots, lalong-lalo na sa Barangay Ginebra. At sa paparatingan na bakbakan na Manila Clasico ay walang ang kakampihan itong si Boss Al dahil ayon mismo sa kanyang naging latest interview ay Christmas Day nga raw maghaharap ang Magnolia Hotshots at Barangay Ginebra. At ine-expect niya nga raw na magiging maganda yung bakbakan ng dalawang kuponan para pasayahin yung mga fans ng Magnolia Hotshots at Barangay Ginebra. Wala nga rin daw siyang kakampihan dahil parehong SMC teams yung maghaharap. At kahit anong araw ang mangyari ay suportado ni Boss Al ang Magnolia at Barangay Ginebra. Ayun nga dyan mga chong, ay walang papanigan si Boss Al, malayo sa iniisip ng karamihan na Barangay Ginebra ang kanyang susuportahan. At maganda nga yan para sa dalawang kuponan dahil panigurado maganda yung kanilang ipapakita dahil every time na maghaharap yung dalawang yan ay classic matchup ang kanilang ipinapakita. At yan nga yung hinahanap ng mga fans lalo na't sa Christmas Day sila maghaharap. At tignan na lang natin kung sino ang makakakuha ng panalo. Kayo mga chong, ano masasabi nyo ngayong walang susuportahan si Boss Al sa paparting na Christmas Clasico? Ano rin yung masasabi nyo ngayong kinoconsider ng Ginebra na kumuha ng bagong big man? I-comment mo lang dyan sa ibaba.